Magandang araw po sa inyong lahat, and gusto ko lang share yung nilalaman ng notebook na to. Way back in 2016, galing ako ng Lucena. Nag-training ako sa Suzuki 3S Young sa Lucena City. So, ang dealer niya, guys, ay Venture Motorcycle Sales Corporation. So, nag-training ako doon, siguro mga 3 months, way back in 2016. And nakasama ko nga pala doon sina Sir Jerry, yung chief mechanic nila. So, shoutout sa iyo, Sir Jerry, sa branch manager ng Suzuki 3S Young, kay Mamaya, kay Mara, yun, mga nakasama ko doon, shoutout po sa inyo. And kay Sir Jerry, so napakalaking tulong ng mga ibinigay mo sa akin. Napaka-basic at napaka-simple lang naman. Pero hanggang ngayon, nadadala ko pa rin yung mga naisulat ko at mga tinuro mo sa akin noong mga year 2016. So, ito naman, nilalaman lang nitong notebook nito is yung mga valves clearance. So, yung mga valves clearance, napaka-importante nito, lalo na sa pag-tune up ng motorcycle. So, sa pag-tune up, kailangan talaga, numero 1, alam mo yung standard valve clearance ng isang motorcycle kapag kasi standard unit. So, iba na kasi yung tune up na upgraded na motorcycle compared to standard. So, kailangan alam mo din or alam nyo din yung standard valves clearance ng motorcycle. So, konti lang naman to guys. More on Suzuki. So, okay guys, ito yung nilalaman ng notebook na to. Ito lang naman siya. And more on Suzuki. So, step 125. Step 125 valve clearance, 4 mm yung intake niya. 0.04 mm yan guys, hindi 4 mm. Nalimutan ko lang siyang lagyan noong 0. So 0.04 mm to 0.07 mm yung kanyang limit. So limit niya is 0.07 mm. So, yung step 125, yung exhaust niya ay 0.09 mm to 0.13 mm yung kanyang limit. Pagdating naman dito sa Hayate, 0.04 mm. Ganun din, same sila ng step 125. Ang exhaust niya, same din sila noong step, tsaka itong Hayate. Pareho sila ng valves clearance. Dito sa GD110, 0.04 mm yung kanyang intake. And exhaust niya is 0.07 mm. So, GD, tatlo pa lang. And ito, TMX 150, Honda. Ayan, Supremo. Naligaw to. Intake, 0.10 mm. Ang exhaust, limit to limit. Nalimutan ko na. So yun, standard is intake ay 0.08 mm and exhaust 0.12 mm yung standard valves clearance niya. Shogun 125, ayan, 0.04 mm yung kanyang intake, exhaust 0.04 mm yung kanyang exhaust. So yan, mapapansin nyo dito, flat siya. Same sila, yung intake at saka yung exhaust sa standard valves clearance ng Shogun 125. Skydrive intake valves clearance 0.04 mm to 0.7 mm and exhaust 0.09 mm to 0.10 mm yung kanyang exhaust. So, ito guys yung nasa limit. Dito lang siya nabaliktad dito sa TMX Supremo, pero ito yung standard, yung 12. Rider 150. O yun, standard valves clearance ng Rider 150, 0.10 mm to 0.20 mm yung kanyang intake. Exhaust 0.20 mm to 0.30 mm yung kanyang exhaust.
Rider J 115 intake, flat din siya, same sila ng Shogun 125, 0.04 mm. Ayan yung valves clearance. So nalimutan ko lang siya lagyan ng 0, pero ito matagal na sulat to 2016. Alam ko na naman yan, and common sense na yan kapag dating sa filler gauge, kasi sa filler gauge yung 4mm napakalaki nun. Okay, ayan, ito sa reset ng throttle body, clear injector to ng ng Suzuki Rider JFI. Ayan, FI model GS Mola 125-150cc valves clearance nya. Ang GS Mola standard valves clearance 0.04 mm to 0.13 mm yung kanyang standard. Ang smash nya ay flat 4 din, 0.04 mm. Ayan, smash pa nga ba. Ayan, Thunder 125 intake ng Thunder 125 0.04 mm yung kanyang standard valves clearance. Exhaust 0.13 mm yung kanyang standard. Ang limit nya is 7 and 18. Ito, FI na motor, Rider J 115 FI valves clearance. So kailangan malamig kapag ka mag-tune up when cold. Intake 0.04 mm yung kanyang standard valves clearance ng Rider J 115 na FI po siya. Ang exhaust naman po ay 0.12 mm. So ito yung limit nya. Dito sa intake yung limit 0.08 mm and exhaust 0.16 mm sa Rider J115. Okay, address FI po. Address FI valves clearance, intake 0.04 mm. So halos may pagkakapare-pareho sila pagdating sa Suzuki yung kanyang valves clearance. Rider J115, tapos address FI. So ito halos same sila ng Rider J115 at saka address FI. Pagdating naman sa shooter, ganun din. Same silang tatlo ng valves clearance. Yung shooter 115 FI. Ayan. Gixxer GSX 150 valve clearance 0.04 yung kanyang intake. Yung limit niya ay 0.08 mm. Exhaust 0.12 mm yung kanyang exhaust and 0.16 mm yung kanyang limit. So yan, AX4 150 valve clearance, intake 0.04, exhaust 0.13, Hayate FI. Ang Hayate FI ay intake 0.04, exhaust 0.09. So ayan yung mga valves clearance. So may lang pa ako ditong naisulat ito step. Ayan, wiring, CDI wiring diagram ng step 125. Ayan, sulat nyo na lang or drawing nyo, kumuha kayo ng mga ballpen, papel para makuha nyo din to. Ayan, Yamaha Sporty CDI wiring diagram. Ayan, Kawasaki Barako 1 175 Rider J Pro. Ayan, yung CDI wiring diagram ng Rider J Pro. Ito nga ba? Shooter FI ignition coil resistance primary 1.8, resistance to 27 ohms, and terminal to terminal yan, positive negative. Secondary 7 to 13k and ohms, terminal negative terminal siya sa secondary. So ito yung procedure para makuha siya. Ignition coil to mula dito sa kanyang high tension wire doon sa loob ng spark plug
nakalagay sa negative. Dapat na lalabas dyan ay 13K. Tapos dito sa kanyang input ng power dito sa ignition coil, sa positive niya 2.7 ohms, makakapit naman sa ground yung multi-tester. Ayan, shooter FI. So kasamahan to ng Rider FI 115. Ayan, ECM voltage. Ayan, galing ng ECM papasok ng ignition coil, kailangan may voltage dun sa wire galing ng ECM, kasi sa Suzuki motor ECM yung tawag, hindi ECU. Module siya, engine control module. So data ignition coil primary peak voltage 13 volts or more. O yan, pataas pa dito siya. Ngayon yung pagkuha, ito yung multi-tester, naka ground, tapos nakasabit doon sa line papunta ng ignition coil. Ayan. So hanggang dito na lang guys yung video. Nawala din yung isa kong notebook, ito lang yung nakita ko. Mas maraming laman yun about sa electrical wiring. So tatry kong hanapin kung makikita ko pa. Hanggang dito na lang guys yung video. And maraming salamat ulit sa inyong panonood. And huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel para mapaganda pa po natin yung ating channel.